May itinalagang mga responsableng opisyal ang pamahalaan sa patuloy na pangangalaga sa ating mga OFW. Ito ang Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation. Ako po si Susan K. Bantay OCW. Yeah. Yeah. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Masusing pag-aaral ng mga pulisiya ng pamahalaan sa larangan ng pag-abroad ng ating mga OFW. Kasabay ng maingat at masusing pagpapatupad ng mga pulisiyang ito. Iyan ang mabigat na papel na ginagampanan ng Undersecretary for Policy and International Cooperation ng Department of Migrant Workers o DMW, Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan o mas kilala bilang USEC-PY. Gaano ka-heavy ngayon ang recruitment, lalo pa sa pagpasok ng 2025, napakaraming mga bansa ang nag-aalok na makuha ang mga Pilipino. Pero kung mapapansin natin, totoo, ikukumpirma natin, interesado talaga ang maraming bansa, lalo na sa Europa, sa mga Pilipino. Kasi nakita nga, sabi nga ni Sec Hans, nakita nila kung gaano kagaling yung mga Pilipino. Pero kung mapapansin natin, itong mga bansang ito, medyo mataas ang standards nila, ang labor standards nila. So, tayo natutuwa naman na nabibigyan ng oportunidad yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga nasa abroad na or may experience na as OFWs. Kumbaga, nagkakaroon sila ng opportunity na mamili kung saan nila gusto na magtrabaho para mas maging maganda sa kanilang mga pamilya. Ma'am, dito sa Europa, mga professionals ang hinahanap nila, no? Highly skilled. Oo, skilled workers. Pero, ma-mention ko yung guidance talaga ni Sec Hans. Sabi niya, USEC-PY, yung ating mga domestic workers, bigyan naman natin sila ng opportunity na magkaroon ng high-paying jobs. So, ang crucial dyan, ano bang gusto natin sa bansa? Patuloy sila na magtrabaho as domestic workers o as government, bigyan natin ng oportunidad na makahanap naman sila ng mas magandang trabaho. Pero ang key doon, upskilling. Kailangan nilang matrain, andyan ang TESDA, para maging caregivers. At kami naman sa DMW, naghahanap or nalalapitan, actually hindi kami naghahanap, nilalapitan kami ng market, nini-negotiate namin yung best terms para yung ating mga kababayan. Kasi alam nyo, hindi ko naman masyadong, yung ating mga professional and skilled, medyo kaya na nila yung, di ba? Kaya na nila, marami talagang demand for them. But what we want is for our domestic workers to have a chance to dream again and pa-promote naman sila. Magkaroon sila ng, kasi from $400 sa Middle East na sweldo, narinig nyo kanina sa Slovenia, uma-average ng 1,300 to 2,500 euros basic salary. Ang layo. Ma'am, sinasabi mo nga na kailangan yung upscaling na yan, retooling. Pero dati kasi tawag nila doon near hire. Malapit-lapit ng ma-hire. So, hindi na ginagamit. Pero paano natutulungan ngayon ng Philippine government yung sa halip nga na sa TESDA, talagang paano ino-offer to through the local government? Ang tutok namin dito, kumbaga sobrang tutok namin, kasi mandato ng DMW rin, not only to ensure globally trained OFWs together with TESDA, ito na yung magic word, job matching. Okay. So, ang pinag-uusapan namin sa ibang bansa, meron tayong pool dito ng mga kababayan. Yung skill set ba nila match sa needs nyo? Kasi kung match, halika mag-MOU tayo. Effective yun. Oo, effective yun. Very practical approach. Ang importante, kasi kung puro salita lang, ganyan, wala mangyayari. So, anong bang kailangan nyo? Baka meron kami. Kung wala naman kami, di hanap kayo sa iba. Inuunahan mo na. Ito mga meron sa amin. Inuunahan ko na. Proactive. Ito ang meron kami. Okay. Ito ang meron kami.
And sinasabi ko ito ang plano namin. Meron kami mga kababayan na domestic workers na sa tingin namin, ang trabaho nila, caregiving na rin. Pero dahil wala silang tamang training at sertifikasyon, ang sweldo nila, sweldo ng domestic, imbis na sweldo ng caregiving. Ang maganda pa dito, maidagdag ko, under President Bongbong Marcos, naipasa rin yung Caregivers Act. Ibig sabihin, alam ko and alam niyo mga kababayan, na ang oportunidad para sa caregivers ay hindi lamang abroad. Kung hindi dito rin sa Pilipinas, medyo malaki rin ang sweldo nila or yung kanilang natatanggap na income. So imagine an opportunity sa bumabalik na domestic worker, matitrain, siya na ngayon ang may choice, mga kababayan. Choice niya ngayon. Gusto niya ba magstay sa Pilipinas under a reintegration program? May trabaho pa rin, no? Or gusto niya mag-abroad ulit at meron ding trabaho. So, either way, ang maganda po dito ay bigyan ng choice. Yan naman po ang sabi ng ating mahal na Pangulo, na dapat ang pag-abroad ay isang choice. And the reality of it, magalit na magalit, sa iba po nating mga kababayan, walang choice. So us as government, we need to give them a choice, arm them with training and education so that they will have a choice like you and me, na meron tayong choice pagdating sa career natin. Siyempre, Yusek PY, mga kababayan natin, anywhere in the world, naghahangad yan, naghahanap din, patuloy, na gustong lumipat, di po ba, ng mga bansa? Mga bansang talagang choice na nila. Ano yung advice mo sa kanila? Ang advice ko po sa kanila ay pag meron po tayong tamang training, lumalaki ang opportunity natin. Ang mahirap po dito kasi siguro sa iba nating mga kababayan, dahil po sa hirap sa buhay, hindi ho nagkaroon ng chance na magkaroon ng quality education or training. Kaya po kami sa gobyerno, sa tulong po ng TESDA at iba pa pong ahensya, ang layunin namin, bigyan kayo ng training, pero hindi lamang training, sigurado pang trabaho. Kasi yun ang importante pag tumulong tayo sa mga kababayan natin. Hindi pwedeng half tulong lang, na-train ka lang. Ibuo mo na yung tulong, na-train ka na, and na-place ka na. Kasi po, hindi lang po natin tinitingnan dito, yung $400 na ipapadala sa pamilya, which is magkano po yan sa pera natin? Lampas 20 mil ng konti. Kulang ho yan para mapag-aral ang mga anak. Pero po, kung halimbawa, ang sweldo ho naman ay 2,500 euros. Magkano po ba yun sa pera natin? Yan po ay lampas na ng 100,000. I would say, baka 150 na ho yan. Yung pong anak na ating mga domestic workers, makakapag-aral po sila. At ang pangarap po natin, yung susunod na henerasyon ng Pilipino, may choice na po. Pero ma'am, again, kung halimbawa nandiyan sa isang bansang yan, hindi siya pwedeng lumipat o diretso na sa bansang gusto niya. Babalik pa ba siya ng Pilipinas? Ang gusto natin sana, kasi di mo, ang dami yung pumupunta sa atin. Sinasabi, gusto namin ng Pilipinas dahil ang mga workers po may talento at may ugaling bagay sa pag-abroad. Ang hiling lang po namin mga kababayan, kayo po ay pipirma ng kontrata. Ay respetuhin ho natin ang kontrata ninyo. Tapusin nyo ho ang kontrata ninyo at after po nun, kung anong oportunidad, kung kayo po'y babalik ng Pilipinas, gusto nyo mag-apply abroad, o doon po may mag-offer na sa inyo, ang maganda lang ho naming advice, kahit to diretso nang may mag-offer sa inyo, kayo po ay magrehistro pa rin sa opisina namin. Para po, di ba, tuloy-tuloy pa rin ang inyong OWA membership, nakarehistro pa rin kayo sa amin, at mas maging madali ang proseso. Panawagan ko lang ho sa mga kababayan natin siguro sa huli. Every time po nag-a-announce tayo ng magandang oportunidad, nandiyan din yung mga illegal recruiter, sinasakyan yung sinasabi natin. Naghihirap po ang mga opisyales DFA, DMW to negotiate para po hindi kayo mahirapan sa inyong pag-apply. Huwag nyo hong isasangla ang mga gamit ninyo, ganyan, para ibayad sa mga illegal recruiter. At digital din ang illegal recruitment. Wag ko kayo basta magsisend ng pera para lang ma-interview. Alam ko ho, minsan, galing din ho ako sa pribadong sektor. Minsan ayaw mo maniwala sa gobyerno. Pero this time ako na ho nakikiusap, please maniwala ho kayo. Dahil ho, ang daming manloloko. Kaya ho kami sa DMW, ang tahanan ng OFW, kami po ay gumagawa ng paraan para hindi lamang ma-inform kayo ng tama. Pati po yung mga job fair, inaano na namin, ino-organize na ho namin, para alam nyo na ho kung saan pupunta na tama. Doon naman ho sa mga illegal recruiter, makonsensya naman kayo,
Tama. Oo, ilang dekada nyo na ginagawa yan. Bata pa lang ako, ginagawa nyo na yan. Tama. Oo. Okay. So, kami po sa DMW, katulad yan, no? With Croatia, Slovenia, ano ang una namin sinasabi? No placement fee. Kaya nyo ba yan? Yan ang agad ang nilalabi namin. Kasi ayaw ho namin na mahirapan pa kayo. Pero definitely galit dyan sa government-to-government hiring ang mga recruitment agency. Inaagawan nyo raw ng hanap buhay. Ina-explain natin sa ating mga private partners, are also important, no? Sa ating layunin to protect our workers. Una muna kami. Kasi titingnan muna namin kung tama yung bagong market eh. So, ang key dyan is communication and collaboration with our private partners. And later on, katulad sa Germany at sa ibang lugar na nagsimula sa G2G, tayo rin ay magta-transition sa hybrid. Pero, pwede bang tingnan muna natin para swak? Kasi yung ginagawa po natin ay para po sa lahat ng stakeholders. Hindi po natin sila nakakalimutan, pero siniset lang po natin ang standards para hindi po lugi ang Pilipino at ang Pilipinas. Thank you very much po. Thank you very much and congratulations, Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan o mas kilala bilang USEC PY, ang ating Undersecretary for Policy and International Cooperation mula po sa Department of Migrant Workers, ang ating DMW. Para sa Pilipinas Online, Bantay OCW, hatid ng inyong Bantay OCW Foundation, ako po si Susan K.